Hello mga ka-GMC. So, ngayong araw, Saturday, ay nagpasya ko na isama itong mga pinsan ko, kapatid ko. Dahil Saturday, walang pasok. At tamang-tama, ang ganda ng weather ngayong araw. So, ayan, nilinis namin dito sa lote na to para makapag-garden kami. So, ayan, nag-i-enjoy, nawawala yung stress namin dito. So, stress ko pala, hindi kasama sila. Iwan ko kung na-stress sila. Baka na-stress sila sa akin. So, ayan, sabi ko nga, garden. So, ito na, nakapag-garden na nga kami dito, ay may mga natanim na talong. Pero, iba ang natanim. So, instead na garden, nagiba na yung garden. So, bahay na ang itinayo. So, hindi pa rin nasayang yung talong kasi napalitan ng bahay, napalitan ng mga kahoy. Kasi dito sa bahay na to ay malapit lang sa eskwelahan. So, nagpasya na lang ako na patayuan ng bahay. So, actually, wala akong plano na patayuan talaga siya ng bahay. So, kaso, iwan ko sa sarili ko yung bigla-bigla na lang. Iba kasi ako na tao na kung ano yung naisipan ko ay gusto ko na talagang gawin. Kasi baka bukas, iba na yung magawa ko, hindi ko na magawa. So ito na dahil ay nagpatayo na nga. So syempre nagbayanihan kaming magkakapatid. So ito mga kapatid ko yan ay dahil wala ring pasok sa mga araw na to ay sabi ko magpintura tayo. So ayan, kami na mismo yung nagpintura ng para sa bubong. So actually hindi talaga kami expert sa pagpipintura pero syempre bilang may-ari ng bahay at magkaiba. Magkaiba yung trabaho kapag sinasahuran mo yung tao at ikaw mismo na gumagawa na may-ari. May pinagkaiba talaga. Kasi ikaw pag may-ari, gagawin mong tama yung yung gusto mo na walang palpak na trabaho. So, ayan. Ako kasi na tao, parang hindi ako naniniwala sa ibang tao na gawin yung trabaho ko kasi gusto ko ako yung laging nangunguna. So, gusto ako na ako yung nagli-lead ng trabaho sa kahit carpentering pa yan, na kahit hindi ko man kayang humawak ng martilyo, pero alam ko kung ano yung pwedeng gawin. So, di ba? Kayo, agree ba kayo? Na kahit hindi niyo kaya na magpasan, humawak ng martilyo, pero alam natin kung ano yung mga diskarte paggawa ng bahay. Di ba? So, ayan. Ay nagpapatulong ako na baliktarin. So, maraming zine. Siguro mga almost 70 ang zine na to. So, 3 araw namin pininturahan. So, diba, ang hirap-hirap. Ang hirap kumita ng pera, kaya kami-kami na lang muna dito. So, dahil kaya naman pinturahan, pero yung mga mabigat na gawain sa pagpapanday, sa pagcarpenter, ay nag-hire talaga ng magtatrabaho. So, gaya ng pagbutas ng lupa, yan, kailangan ng ibang tao. So,
Ayan, kami ay dito nagtatrabaho kasama aking mga kapatid. So, mahirap talaga pag magpagawa ng bahay kasi i-drain talaga ng bahay yung wallet mo. So, ito na ang itsura. So, malapit na tayo makapag-kabit ng rooftop. So, ayan. Actually, may rooftop na, may ceiling na. So, wall na lang yung kulang. So, half ng wall at double walling. Siyempre, may sahig na rin. So, kaunti na lang at mga rooms na lang ang kulang. So, kapag nagpagawa ka ng bahay, ay hindi talaga biro. Para ring anak mo, parang may bata ka na ginagatasan, pinapadete, diaper. So, hindi talaga makapagpapahinga ang wallet mo kapag may anak ka. So, gaya rin ng pagpapatayo ng bahay na kailangan mo talaga ng budget para tuloy-tuloy ang paggawa. So, ito na ngayon ang itsura. Siyempre, may dingding na, may mga division na para sa kwarto. At hindi rin biro yung pagtatrabaho dito. Kasi minsan mag-isa lang ang kapatid ko pag kaya niya. Tapos minsan naman kapag mabigat na talaga, kailangan na mag-hire ng tutulong, yung carpenter talaga. So ngayon, si father muna at itong si brother ang tumutulong kasi kaya naman. So ayan na yung itsura ng bahay natin. So hindi pa siya naka-double walling kasi grabe ang plywood, ang mahal. So yung idodouble natin dyan ay plywood. So, ayan, tulong-tulong kami muna dito. So, siguro ito mga Saturday, walang pasok. Kaya nandyan sila lahat, tumulong. So, alam mo, mahirap din to eh. So, ayan. So, dito na tayo, ready na. Ayan, nagpintura na tayo, nakapag double walling na tayo. So, yung hindi pa na-plaster dito, yung sahig, kaya nililinis ko na rin habang pintura ng dingding. So, ayan, pintura muna tayo. Saturday rin ngayon. So, kapag weekend ay hindi rin ako makaalis. I mean, weekdays, hindi ako makaalis sa bahay. So, ngayon dahil Saturday ay may pumalit sa trabaho ko sa bahay. So, nandito ako sa kabilang bahay at nagpipintura. So, actually, napagod talaga ako sa mga oras na to. Pero, hindi ko kayang iwan dahil, alam mo, iba na talaga pag tumatanda na tayo, pag nagkakaedad na tayo, nagmamatured na tayo, ay iba yung nagkakaedad sa maturity guys ha, kasi pag maturity ay iniisip mo kung ano yung best for you, ano yung practical na gagawin. So, yun yung maturity. Yung hindi na biro-biro ang lahat. Dapat seryoso na. Yun yung type of maturity na sinasabi ko. So, ayan. Pahinga muna, kakain muna tayo para may lakas at tuloy ang ating trabaho. So, sa mga time na ito ay hindi ko talaga pinangarap na ipatayo agad ito. Siyempre, wala akong budget. Pero nung nalinis na
nataniman na ng talong. Sabi ko, bakit hindi na lang bahay ang itayo? So, ayan. Malapit na tayo matapos anyway kasi ginol ko ito noong 2025 na dapat matapos na talaga ito. At dalawa ang hiniling ko noong 2025 na matapos itong bahay na to at syempre mapublish ang aking book. So ito na ang bahay, may table na, ready na. So nililinis na at nalagyan na rin ng pintura yung sahig. So dahil wala tayong budget for tiles, so ayan, ginawa na lang natin ng paraan at ito na yung ating mga kwarto. So, ayan na, may mga kwarto na at syempre, double deck yung ating mga beds. Kasi maraming hihiga, maraming pamilya. So, ayan na yung sala natin, guys. Ang ganda ng table. So, finally, ay natapos na talaga ang pangarap ko. Pangarap na hindi sinukuan. Pangarap na ipinaglaban na kahit sa dami ng pinagdadaanan, mga problema, hindi lang sa financial, diba? So, hindi ko talaga inisip na sukuan. Ipinaglaban ko talaga ang pangarap na to na matapos. Kasi goal ko talaga siya na matapos. Hindi goal. Kasi sa isip ko na dahil nasimulan ko ay kailangan kong tapusin. Kailangan kong matapos. So ito na, natapos na talaga. Finally. So ayan, may table na, may kusina na, may sala na, at dyan magluluto kung sino man ang titira dito. So ayan na ang kwarto, di ba? Ang laki, ang ganda, ang luwag, ang peaceful dito. So natapos na ang bahay at syempre ito na rin yung libro na sabi ko noong 2025 na mag-publish ng libro. At ayan, na-publish na. Syempre dahil na-achieve na natin yung ginawa natin last year. So ito na, magta-travel na tayo at nire-reward na ni Gina yung kanyang sarili. Dahil deserve ko magpahinga, deserve ko mag-replenish. So, ayan, dahil natapos na lahat, magpahinga tayo dito sa Hong Kong. At tayo'y lilipad. So, ayan, nakalipad na nga tayo. At, syempre kayo guys, kung ano yung mga pangarap niyo sa buhay, kailangan yung i-reward yung sarili niyo. Huwag niyong ipagkait yung moment na gusto niyong gawin. O, syempre, nagta-travel, sumusulat, hindi rin nakakalimutan kahit saan. Na kahit mag-CR pa, yung kahit natutulog, nagsusulat. So, ayan na. Ganyan na talaga ang buhay natin. Yung pag tumatanda na tayo, nagkakaedad, hindi na talaga biro ang lahat. Dapat seryosohan na. So, ayan, nakalapag na tayo. Nasa airport na ito at papunta na sa hotel kung saan titira. So, syempre, sa mga moment na to, parang nakawala ako sa problema. So, syempre, diba, hindi biro, guys. Alam mo, hindi biro yung mangarap ka, yung mga responsibility. Kaya minsan, kapag kailangan magpahinga, huwag nyo nang i-delay. Kailangan nyo talaga magpahinga. Kasi yun yung sinasabi ng soul nyo. So, dapat nyong sundin na yung pagpapahinga ay hindi laziness, kundi preservation. You just preserve your energy
para sa mga panibagong hamon ng buhay. Kasi iba yung tamad sa nagpapahinga. Yung tamad na habang buhay walang ginagawa, paulit-ulit, taon-taon, walang ginagawa, walang plano sa buhay. Yun ang tunay na tamad. Pero ikaw, kapag napagod ka, hindi yun katamaran. Kailangan mo lang ipahinga para maibalik yung mga nawala na energy sa katawan mo. Kailangan mong ipahinga para mapalitan yung mga stress, para makapaghanda ang ating katawan sa mga panibagong hamon ng buhay. Dahil habang buhay tayo ay hindi nawawala ang problema, hindi nag-i-expire ang problema habang tayo'y humihinga dito sa mundo. So, nasa atin na yun kung paano natin i-handle, kung paano natin pakawalan or tanggapin ang mga nangyayari sa ating buhay. So, sana may mga natutunan kayo sa mga sinabi ko at may kung mga pangarap kayo, gawin niyo na para meron kayong magawa sa buhay ninyo. So, syempre, kapag may nagawa tayo, masaya tayo at wala tayong regrets sa buhay. Kaya, sa gustong mapanood ang travel sa Hong Kong, para madali ninyong makita, nilagyan ko ng mga parts. So, part 1, part 2, at hanggang marami pang parts ang ating travel dito sa Hong Kong. Panoorin nyo. At, syempre, magkita-kita din tayo sa travel natin sa Hong Kong. So, salamat sa inyong mga panunood. Bye-bye!